Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is August 2, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan or ipagpatuloy yung series ng ating devotion, is muli muna nating balikan or papyawan yung naging series natin last time para dun sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung naging series po namin last time is Essential of the Historic Faith. So, yung kahalagahan, yung essential ng mga nag-history, ito yung mga inaaral natin. Yung Word of God is nangyari ito sa totoong buhay noong unang mga long years ago. So, na mabuti or importante na mapag-aaral natin to nung anong naging buhay ng ating Panginoong Kristo, paano tayo tinubos, yung mga naging disciple niya, yung mga instrument, yung mga inaaral natin. Napaka-importante yung para sa ikalugod natin sa Diyos and yung kanunipala. Dahil aaral natin to, ay matututo tayo ng tama. So, yung series na kain natin ngayon is Intimacy with God. So, intimacy, ito yung, for example, is yung kaibigan, pamilya, kasintahan. Pag nagkita kayo, kayo ng landas, nagkatingin kayo, is alam nyo na kung ano yung iniisip ng isa't isa. Kumbaga may bound o may connection na kayong dalawa. Kumbaga alam nyo na meron na kayong dalawa. Parang ganun sa ganun. Meron ka mga problema na hindi mo na kaya. May nagawa ka na ikarangal mo, pero ang Diyos lang yun. Yung parang may nakuha ka, achievement, parang isipin mo agad, dahil kay God is nakuha ko to. Kung wala si God is wala ako dito. Parang meron na kayong intimacy ng Diyos na napaka-importante magkaroon tayo. So yung Bible verse na kayo nating araw is James chapter 4 verse 8. So sabi dito, come near to God and He will come near to you. Wash your hand, you sinners, and purify your heart, you double-minded. So sa Tagalog, Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga kasalanan, linisin ninyo ang puso, kayong mabago-bagong isip. So tayo mga kasalanan ng mga tao, kasi wala mga taong hindi makasalanan ang kailangan lang natin gawin is lumapit tayo sa Diyos dahil papatawarin tayo ng Diyos, humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya at tayo papatawarin niya ng Diyos is doon ay dapat yung magiging takbuhan natin. Kaya ang intimacy, para magkaroon tayo ng bound or relationship sa Panginoon. So para lumako yung ating talakayan, tayo lumako sa una nating katuruan. Ang ating katuruan, God designed intimacy to be two-way relationship. So yun nga, diba? Two-way relationship, pwedeng yung kasalanan na may magkakamali tayo, hindi tayo matawad sa Kanya. Problema na dapat na siya yung kasama natin na dahil masusunod sa natin pag siya kasama. Pag may kasiyahan tayo, siya yung ginag-glorify natin. Number 2, God requires purity to intimacy. So, kailangan pag meron tayong intimacy with God na is totoo. Hindi pwede yung naisipan lang natin na ganun. Number 3, God's love wholeness and hate double-mindedness. So, kailangan yung pag nagsa Diyos tayo is yung core wholeness lang. Hindi pwede yung kunyari, church ako ngayon, taas pa akong kamay, pray pa ako, pero paglabas ko, parang na akong may ginagawang kalokohan. Bawal yun. So, sa application, 6 wholeness, observe wholeness. So, hanapin natin kung ano nga ba yung maging dahilan para maging holiness tayo. Hanapin natin kung ano yung mga mali natin na dapat na baguhin. Number 2, safeguard intimacy, avoid adultery. So, yun, kailangan mara natin intimacy and avoid natin adultery. And sa last, submit to the Lord, reject word. So, iwasan natin yung mga wordiness na ginagawa natin. Kumbaga, lumapit tayo sa Diyos. Alamin natin yung ano nga ba yung tama. Gawin natin yung gusto niya. So, para sa araw na ito na may natutunan tayo sa pakikinig at panood. God bless Lord.